Hello! Bago po ang lahat, gusto ko pong i-greet ang aking ina ng happy 99th birthday ngayong araw na ito. Meron po kaming simpleng salo-salo dito sa bahay ngayong hapon, kaya sa mga kaibigan ko dyan, please help me greet my mom a happy birthday, lalo na sa FB. Welcome po muli to our weekly program Silver Lining. Dito lang sa nag-iisang Christian radio sa Baguio, DWLY 97.5 Cool FM. Kumusta na po kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Binabati ko po kayong lahat ng masaganang gabi, lalo na sa mga nakikinig at nanonood via FB Live. At ganoon na rin sa mga nanonood sa aking YouTube channel. Salamat sa mga messages and encouragement na galing sa aking mga kaibigan at mga tagapakinig. Salamat po sa pagsusubaybay at pakikinig sa ating weekly devotional. Kung nakaligtaan niyo po ang ating mga episode ng mga nakaraang Thursdays, nasa Silver Lining YouTube channel po ang lahat ng ating episodes. Again, we are broadcasting live all over Northern Luzon, kaya mag-switch na po kayo sa 97.5 Cool FM. Last week, napag-usapan po natin kung bakit humagulgol si Peter. Idinikit ko po ang episode natin last week sa nakaraan pang episode tungkol sa backsliding. Ang pagdinaya ni Peter kay Jesus ay nagpapakita ng kahinaan ng tao na mayroong tendency na manghina ang tao under pressure na maaring magdulot ng pagkahulog o pagbabackslide. Ngunit, ang magandang balita ay ang experience ni Peter ay ipinapakita nito ang kahandaan ng Diyos na magpatawad at ibalik ang sinumang humingi ng kapatawaran at lumapit sa Kanya ng may pagsisising puso. Gaano mang kalaki ang ating nagawang kasalanan, sapat na ang grace ng ating Panginoong Diyos upang tubusin at gamitin tayo para sa Kanyang purpose for His glory. Remember, my friends, that our failures can become opportunities for growth and deeper dependence on God's strength. Sa gabing ito, tulad ng ginawa ni Jesus kay Peter sa sandaling siya ay nanghina, narito ako ngayon upang bigyan kayo ng motivation upang lalo pang umabot sa mga hindi pa nagkakaroon ng personal relationship with Jesus. Sabi nga ni Jesus kay Peter sa Luke 22:32, ngunit nananalangin ako para sa iyo at huwag manghina sa iyong pananampalataya. At kapag nagbalik loob ka na, palakasin mo ang pananampalataya ng iyong mga kapatid. Pagdating sa pagbabahagi ng ating pananampalataya at pag-abot sa iba sa pamamagitan ng pagsishare ng salvation sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus, madalas tayong nagdadahilan kung bakit hindi natin magawa ang pagsishare. Maybe the reason we don't try to win people for Christ is because we really couldn't care less. Hindi ko po ibig sabihin na yan ay totoo sa bawat Kristiyano. Ngunit ito ay totoo sa maraming Kristiyano. Marami ang walang pakialam dahil hindi talaga nila maintindihan ang consequences na maaring mangyari sa mga mahal nila sa buhay at mga kaibigan pagkamatay nila. Nagkwento si Jesus tungkol sa 10 bridesmaids o 10 virgins. Bibigyan ko kayo ng ibang perspective tungkol sa kwentong ito. Ngunit, babalikan po natin ang verse na ito upang ma-motivate tayong lahat sa huli. Sa 10 bridesmaid o virgins na ito, 5 sa kanila ay wise at ang natirang 5 naman ay dinidescribe na foolish. Ang 5 wise ay may sapat na langis sa kanilang mga lampara. At ang 5 mga hangal na bridesmaid ay hindi sapat ang kanilang langis. At nang isigaw na ang pagdating ng bridegroom, ang 5 bridesmaid ay walang langis sa kanilang mga lampara at nataranta at humingi sa wise bridesmaid ng konti. Ngunit sabi ng mga bridesmaid na may langis na sapat para sa kanila, hindi sapat ang aming langis para sa lahat. Pumunta kayo sa tindahan at bumili ng langis para sa inyo. Parang ganito ang pagkasabi. Problema nyo yan. Hindi namin problema. Okay na kami. Masaya na kami. Ayusin nyo ang problema nyo. That is the way many people at church feel. Ayaw natin magambala sa problema nila. We just don't care anymore.
Marami tayong naririnig tungkol sa kailangang abutin ng mga tao at pa-evangelize. Naririnig natin ang mga sermons kung paano ito gagawin. At marami sa atin ang nakikibahagi sa mga programang idinisenyo upang pakilusin ang simbahan for evangelism. Maraming gustong maging missionary sa ibang bansa pero hindi man lang sila makapag-share sa pamilya nila. Ang lahat ng ating napag-aralan ay walang kahihinatnan kung kulang tayo ng burden para sa mga tao at concern para sa mga hindi pa naniniwala na may kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Isa sa pinakamahalagang bagay sa lahat ay ang motivation. Dapat tayong magkaroon ng motibasyon na ibahagi ang ating pananampalataya. At kung wala tayong motibasyon, wala tayong gagawin. So, ang tanong, do we really care? Talaga bang nagmamalasakit tayo sa mga taong hindi pa nakakakilala kay Kristo? Do we really care if they go to hell? Mahalaga ba talaga ito sa atin? Gusto kong i-quote ang great preacher na alam kong kilala nyo, si C.H. Spurgeon. Sabi niya, the Holy Spirit will move them by first moving you. If you can rest without their being saved, they will rest too. But if you are filled with an agony for them, if you cannot bear that they should be lost, you will soon find that they are uneasy too. Saan man pumunta si Jesus noong panahon ng kanyang ministeryo sa lupa, siya ay dinudumog ng mga tao. Gusto nilang malapitan ng Panginoon dahil meron silang gusto sa Kanya. Karamihan gusto nilang gumaling sa kanilang mga sakit. But Jesus saw their deepest need. Narinig ni Jesus ang tunay na sigaw ng kanilang mga puso. At nahabag siya sa kanila. Hindi kaila sa inyong lahat na marami ng pangyayari sa mundong ito na nagpapakita na nalalapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Huwag tayong maging makasarili sa ating pananampalataya. Let us be willing to be used by God to reach out. And if we are going to be used by God in any capacity, we have to develop something called compassion. We have to care. And we have to be motivated bago mahuli ang lahat. Now, let's go back to our verse in Matthew 25 verse 9 at kunin natin ang mga mahalagang mga aral. This verse is a part of the parable of the 10 bridesmaids or virgins, kung saan itinuturo ni Jesus ang kahalagahan ng pagiging handa sa kanyang pagbabalik. Sa nasabi ko earlier dito sa parable of 10 virgins, habang hinihintay nila ang bridegroom, 5 sa kanila ay wise na may sapat na supply ng langis para sa kanilang mga lampara. At yung 5 na hangal ay hindi nagdala ng maraming langis o supply para sa kanilang lampara. Take note, ang mga ito hindi nila alam kung anong oras darating ang bridegroom. Narito ang aral na dapat nating tandaan. Una, meron tayong personal responsibility sa ating pananampalataya. Ang kaligtasan at kahandaan sa pagbabalik ni Kristo ay mga personal na bagay na nangangailangan ng effort and commitment. Ang bawat tao must cultivate their own relationship with God at hindi maaring umasa sa pananampalataya o paghahanda ng ibang tao. Hindi mo pwedeng sabihin, ang tatay ko pastor, he's got my back. O kaya, miyembro ko sa relihiyong ito, ipinanganak na ako dito at dito na ako mamamatay. Maraming magdadasal para sa akin kung namatay ako. My religion got my back. Sinasabi ng iba yon. Mali po ang pag-iisip na ito. Ayon sa salita ng Diyos. We can only be saved if we personally make a responsible decision to receive it. Pangalawa, kailangan ng paghahanda. Binibigyan din ng parable of 10 virgins ang pangangailangang maging handa ang lahat para sa hindi inaasahang pagbabalik ni Jesus. Kung paanong naisip ng matatalinong virgin ang posibilidad ng pagkaantala ng dating ng bridegroom, nagdala sila ng sapat na langis. Dapat tayong maging watchful.
sa spiritual na pangyayari at pangalagaan ang ating pananampalataya at manatiling matatag ang ating walk with the Lord. Pangatlo, huwag mag-procrastinate. Meron tayong tawag dyan, di ba? Ang manyana habit. Mamaya na, bukas na, sa makalawa na, hanggang sa mapabayaan mo na. Ang pagwawalang bahala sa pangangailangang maging handa sa pagbabalik ng ating Panginoong si Jesucristo can lead to missed opportunities and eternal consequences. Ito ay isang panawagan na kailangan nating seryosohin ang ating pananampalataya at kumilos na ngayon. Sa halip na maghintay hanggang sa maging huli na ang lahat. Pang-apat, the distinction between the wise and foolish virgins reflects the value of wisdom and prudence. Being wise involves foresight. It involves planning and making decisions that honor God and reflect an understanding of His Word. It is about living in a way that continually prepares us for meeting our Lord and Savior, Jesus Christ. Panglima, bagamat binibigyan diin ng parable ang individual na responsibilidad, ipinapaalala rin ito sa atin na ang suporta sa komunidad ay may mga limitasyon. Ang tugon ng wise bridesmaid o virgins ay nagpapakita na may ilang aspeto sa ating spiritual na paglalakbay na hindi kayang gawin ng iba para sa atin. Dapat tiyakin ng bawat isa na ang ating mga spiritual na lampara ay puno ng langis ng pananampalataya at pagsisisi. Ang pagpapaalala ko sa inyo ngayon bilang kaibigan is the only thing I can do for you, my friends. Wala sa kamay ko ang inyong kaligtasan. Ngunit meron akong responsibilidad na paalalahanan ko kayo na maaring dumating ang ating Panginoon anumang oras na kailangan ninyong maging handa na ngayon bago mahuli ang lahat. Oo, mga kaibigan, hindi tayo dapat maging makasarili sa ating kaligtasan. Kailangan nating i-share ito sa iba. At kung sila ay believers na at ligtas na, kailangan ipaalam natin sa kanila na meron din silang individual na responsibility sa kanilang personal relationship sa Diyos upang sila'y maging laging handa sa pagbabalik ng ating Panginoon, na hindi sila dapat magpaliban o mag-procrastinate bago mahuli ang lahat, na kailangan merong pang-unawa sa salita ng Panginoon at ipamuhay upang anumang oras na siya ay dumating, nakahanda tayo. Amen po ba? Tara, pray na tayo. Ama namin sa langit, kami ay lumalapit sa iyo, nagpapasalamat sa mga aral na matatagpuan sa iyong mga salita. Salamat sa paalala ng kahalagahan ng pagiging handa para sa iyong pagbabalik at para sa tawag ng personal na responsibilidad sa aming paglalakbay at pananampalataya. Lord, help us to be like the wise virgins, always ready and vigilant, nurturing our relationship with you. Give us the wisdom and foresight to make decisions that honor you and prepare us for the eternal life. Guard us against complacency and procrastination, and strengthen our resolve to live faithfully each day. Hinihiling namin, Panginoon, ang iyong patnubay as we strive to fill our spiritual lamps with the oil of faith and repentance. May we encourage one another in our community of believers while also recognizing the personal effort required in our individual walks with you. Salamat sa iyong pagmamahal, Panginoon. Salamat sa iyong biyaya at pangako ng iyong pagbabalik. Panatilihan mo po kaming maging matatag sa aming pananampalataya at hayaan po ninyo na ang aming mga buhay ay maging reflection of your glory. Sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus, ito po ang aming panalangin. Amen at Amen. Sana ay nakapagbigay po ang ating episode ngayon ng karunungan at kaliwanagan upang maging mas malinaw ang ating pangunawa at gabay ng direksyon ng ating paglalakbay sa buhay sa kasalukuyan. Kung meron po kayong mga tanungan o
o prayer request, i-private message nyo lang po ako. Kung gusto nyo pong i-like o i-share ang ating episode, nasa FB page at mga social media accounts ng Cool FM. Mag-subscribe na rin po kayo sa aking YouTube channel, ang Silver Lining. Salamat po muli. Ako po si Silver, sa paintulot po ng ating Diyos na nagbibigay liwanag, karunungan at pangunawa. Nandito muli ako next week. Bye and God bless you all.